Hello Pilipinas, hello world. Gabi na naman mga marites. So welcome to another vlog again. Ito yung aking buhay dito bilang isang OFW sa Middle East, isang kasambahay. So sana mapanood nyo ito at sa mga bago pa lang, please like, share, and subscribe. So mga kamarites, kung nakasubaybay kayo palagi sa aking videos, ito yung aking buhay dito bilang isang kasambahay sa loob ng bahay. Ito yung aking at trabaho dito araw-araw. So ayan, dumaan ako ng second floor, kinuha ko to, nandito pala, wala sa taas. Tagal, sino kayang bumaba? Ito yung pagkain ng aking alaga para pag kumain siya mamaya is kukunin niya na lang, mainit na. So ayan, ilagay ko lang yan dyan. Din siya na bahala mamaya magkuha ng kanyang pagkain. Mga marites, ganun lang yun dito. Ang dami kong alaga. Lahat sila pag sabay-sabay kumain ako. Hindi ko alam yung bahay na ginagawa dito. Oh. Ang bilis nila gumawa. Dati, giniba pa lang nila yan. Ngayon, ayan na oh. Ang bilis lang. Walang gumagawa ngayon kasi gabi. Okay, another trabaho na naman marito. So for today's video mga marites, naluto ako ng pagkain ng amo ko, pananghalian nila, and of course sa amin din. Yung nasa kaldero na yan is makaron yan kasi gagawa ako ng makaron ng kano dito. So naisipan ko kanina na maghiwa ng manok. Kasi may manok ako na nilabas kagabi, hindi ko alam kung anong lutuin ko. So, kasi yung breast lang naman para sa alaga ko, kaya yung mga buto-buto na yan, ginawa kong fried chicken. So, yan, hindi mahiwa ko na nga yung manok kasi kagabi ko pa nilabas sa freezer, mga marites. Kasi pag umaga mo siya ilabas, matagal matunaw yung ice. Kaya, gabi pa lang, nilalabas ko na yung isang buong manok. Tapos, nilalagay ko lang yan dyan sa lababo hanggang matunaw yung ice niya. Kaya, pag kinabukasan, pagka umagahan na, ayan, mag-ano na lang ako, maghiwa-hiwa para hindi na siya matigas. So, ayan. Marites, ayan yung breast para lang yan sa alaga ko. Ginagawaan ko kasi siya ng diet food. So, yung mga buto-buto na yan, i-fried chicken ko yan. So, kukunin ko lang yung buto na yan and then ihiwa-hiwain ko din maliliit yung yung manok na yan para igigisa ko lang din yan and then lagyan ko ng kanin. Parang biryani style na pagluto mga kamarites. So, ganyan lang kabilis. Binibilisan ko yan kasi anong oras na dito. So, ayan ang mga kamarites. Tapos ko na hiwain. Nag-prepare na ako ng ingredients ko para sa fried chicken na lulutuin ko. At yung mga buto-buto kanina ng manok like hita, tsaka pakpak. So, nilagyan kong applyan ng turmeric and then harina, garlic powder and onion powder mga marites. Minix ko lang yan sa harina. Dinilagyan ko rin yan ng asin mga marites para may lasa siya. Kaya pala parang yellow na brown na hindi ko maintindihan yung kulay ng manok na fried chicken sa KFC. Nilalagyan pala nila ng kurkum or turmeric yung harina na inaano nila dyan sa chicken. So, makikita nyo dyan mga marites kung paano ko gagawin. So, nilagyan ko siya ng sili na manghang para manghang din siya. Masarap kasi kumain pag manghang. Nilagyan ko din siya ng sili na powder. Ayan, yung powder. Yung isa kanina, hindi masyado powder yun. Kaya, parang walang walang tawag dito, walang anghang. Kaya, nilagyan ko siya ulit ng isa. So, ayan, nilagyan ko na rin ng asin. Basta tinimpla ko na lang din yan. Then, mamaya ano na lang natin yan mamaya sa manok na nilaga ko. Nilaga ko na pala yung manok na yun. Bago ko siya i-fry, nilaga ko muna siya mga kamarites para matanggal yung amoy. So, ayan na, may dalaw tayong itlog din. Ayan. Yung itlog na yan is muna natin dun sa manok mamaya bago lagyan ng harina. So, sa mga followers ko, viewers ko, alam niyo naman siguro kung paano gumawa niyan fried chicken. Pero mas magandang technique to kasi malasa talaga siya. Yung i-boil mo muna yung manok bago mo i-fry. Parang lang siya, steam mo lang mga 15 minutes lang siya na pinapaboilan mo. Yung tubig na nilagyan mo ng manok na binuboil mo, lagyan mo din yun ng asin, tsaka yung garlic na powder, tsaka onion na powder. So, ayan na yung binuil ko na manok mga kamarites. Tama na yan kasi nag-boil na siya. Then, pwede na yan siya
kukunin dyan. Itapon ko na yung tubig niyan, and then mag-prepare na rin tayo kung paano tayo mag-prito. So, ayan, itapon ko na yung tubig. And tinapon ko na nga pala, and then iset aside ko lang muna yan, palamigin konti bago siya pahid-pahidan mamaya ng itlog and then ng harina din bago natin siya i-prito. Ay, nahulog pa. No dirty. Pinugasan ko na lang yun, hindi na nakita. So, ayun, naka-prepare na nga. Meron tayong harina, meron tayong itlog, and then, ayan o, yung kaldero na pag lulutuan natin, ay nilagyan ko na rin ng mantika. Yan. Painitin muna natin yung mantika bago natin ilagay yung manok. Kailangan talaga maraming mantika, yung maapawan yung manok para magiging crispy siya pag naluto na. So, ayun naman kamartis yan ang proseso kung paano gawin yan. Yan, nakikita nyo. O, itlog muna, and then harina. Ilagay nyo muna sa may itlog, then ipahid nyo dun ulit sa harina, and then i-fry nyo na. Subukan nyo mga kamartis, magandang technique to kung paano gumawa ng masarap na fried chicken like KFC. So, ayan na mga kamartis, yan yung binibilisan ko kasi magluluto pa nga ako ng tanghalian ng amo ko. So, ayan na. Konti na lang, matapos na din yan, magpa-fry na rin tayo. So, abang-abang na lang sa resulta nito ng aking fried chicken, mga kamakamarites. Masarap nga ba o hindi? Kasi napanood ko lang din naman to kung paano gumawa ng fried chicken. So, kaya, ayan, ginaya ko na lang din. So, ayun na, malapit na tayo matapos niyan, mga marites. Dinisalang na natin yan. So, habang sinasalang ko yun, marites, yung aking fried chicken, naghiwa na ako ng kamatis para igisa ko mamaya sa makaron niya na lulutuin ko din para sa tanghalian nila, madam. Di ba, nagbuling ako ng macaroni para kanila, madam, yun. Ito yung chicken na to, fried chicken sa amin na din to. So, ayun, naghiwa lang ako ng isang pirasong kamatis, diretso na agad sa kaldero para nawala ng maraming hugasin para malinis yung kusina. So, pagkakat ko, diniretso ko na sa kaldero, and then lahat ng ingredients, tinagay ko na dyan. Then, sinalang ko na rin siya sa lulutuan na gas range para madali lang. Tapos nilagyan ko na lang mantika. Ganun lang magmatik-matik ng trabaho. Mainit na yung ating mantika, kaya ayan, nilagay ko na yung ating chicken na ipa-fry chicken natin. So, ayan. Mga 6 na piraso lang yata to kasi yung puro buto-buto lang yan eh. Yung walang laman masyado. Kasi yung laman niya, yung breast niya kanina is niluto ko dun sa pagkain ng alaga ko. So, ayan. Habang nagluluto ako ng pagkain namin, nag-fry ako ng chicken na yan, nagluluto din ako ng macaron yan na para sa mga amo ko. So, sabay-sabay ko nang niluto para sabay-sabay din sila maluto lahat. Ayan, binibilisan ko na yan kasi anong oras na dito ngayon. Kaya, ayan, sa mga makamarites, macaron niya lang yung macaroni lang yung pagkain ng mga amo ko. Sa luto na rin yung aking chicken. Kinuha ko na rin. Then, ayan, isa lang ko yung naiwan para mabilis. So, ayan. 6 na piraso lang pala yan. So, paghati-hatian na lang namin yan mamaya. So, ayan, nilagay ko na yung karne sa macaroni na niluluto ko. Yung karne na yan, sinisipirit ko yan tuwing magluto ako para maluto yung karne bago siya ilagay doon sa sa macaroni. So, ayan mga kamarites, mag-serve na ako, magkakain na yung mga ama ko. Hope you enjoy watching this video mga kamarites. See you my next vlog. And sana may natutunan kayo dito. Tingnan nyo, tikat ng araw. Bigay ako ng pagkain dito sa ibon. May ibon kasi ako pinapakain dito. So, ito sila, nilagay ko lang yan dito yung damo. Yan, kainin ng ibon yan. May limon pa, kainin nila yan. Grabe ang init, lumipat sila. Ayan yung isang ibon, Yan siya lagi yung kumakain dito. Siya talaga. Tapos sinatawag niya lang yung ibang mga kasama niyang ibon. Init. Sobra. Alas 3 na dito ng hapon. Pero mainit pa rin. Tingnan niyo yung bigas namin, May uod. Inuod siya. Marami kasing bigas dito. Sabi ni madam, ilagay ko daw dito sa labas para mainitan. Ewan ko kung yung dami kasing bigas. Daming uod. Sobrang init dito. Ayan, namatay na yung tinanim ko dito ng mga meron ang palaya at saka yung sili. Namatay, hindi nila nakayanan yung init. Sayang, kawawa sila. Magtanim na naman ako ulit dito pag taglamig. So, ayan, hindi nila nakayanan yung init. Ito, ang ganda ng halaman na to.
Maganda sila pag nasa loob lang ng bahay, mga indoor plant. Maganda tingnan pag may maraming halaman sa loob ng bahay. So, ay meron din sa hagdan. Ito na yung ano ko. Ginawang fried chicken. Fried chicken kanina. Niluto ko kanina. Tikman natin. Kasi binuil ko muna to. Bago pinray. Sarap pala bago kayo magkuha ng fried chicken, i-boil nyo muna siya sa asin, tsaka sa powder na onion, tsaka garlic. Masarap siya. Kain. Kain muna ako.